one time, meron pong magkumare, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan, no? Tapos, nagpatawaran na sila. Nagpatawaran na sila, sabi, Mare, patawarin mo na ako sa aking mga kasalan. Nagyakapan sila. Pagyakapan po nila, Mare, pasensya na, pinapatawad na kita. Ganun po ba tayo magpatawad? Sino po sa inyo, who among you loves the Lord? Who among you, can you raise your hand? Do you love the Lord? Amen, you love the Lord. Sino po sa inyo, since gusto natin, sino naman po gusto sa inyo mahalin tayo ng Diyos? Sino sa inyo po gusto na mahalin tayo ng Diyos? Sino naman po sa inyo yung gustong maka-receive ng kapatawaran na galing sa Diyos, no? Who among you wants to be forgiven? We want forgiveness. Gusto ko lang. Alam ko, maliit man po yan o malaki, meron tayong mga shortcomings, failures, perhaps nagawa sa ating kapwa, intentionally, unintentionally. Gusto natin sino sa ulit sa atin gustong mapatawad tayo, taas mo kamay, gustong mapatawad. Halos lahat, no? At ang uling tanong ko po ay, who among you are willing to forgive? Sino po sa inyo sa umagang ito willing magpatawad? Kalahati na lang po. Nakita ko, kalahati na lang. Kanina, 100 ngayon, kalahati na lang. Well, this morning, our topic, I entitled the message this morning, since you're celebrating Hearts Month, no? Our theme for this month is live out God's love. That means to say, the love that comes from God is not just theoretical, it's not just intellectual, it is not just meant to be felt, but it is meant to be displayed. Sabihin, yung pag-ibig natin sa Diyos, hindi lamang po natin nararamdaman, amen po ba? Ulitin ko po, yung pag-ibig ng Diyos, it's not just meant to be felt, but it is meant to be displayed. Yung pag-ibig ng Diyos, hindi lamang po dapat natin nararamdaman, kundi dapat pinaparamdam din po natin sa iba. Amen po ba? Now, the next question is, how are we able to display it to others? Well, the title of the message this morning is True Love Forgives. No? Ang totoong pag-ibig ay nagpapatawad. Let me share you a short story. In Spain, there was once a father and his teenager who had strained relationship. No? Nabalitaan ko, a month ago, nagkaroon ng reconciliation between Kimpi and Joey De Leon. No? They had a long strained relationship. One time, sila po ay nagkaroon ng argument. Sila po ay, yung tatay, binatili niyang anak, sila po ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. At sila po ay nakapagbato ng mga masasakit at saka mapapait po ng mga salita. And because of that, dahil po doon ay lumayas po yung binata. No? Lumayas po yung binata. Naalala ko, elementary, palalayas din ako. No? Nung napagalitan ako ng papa ko, alas ako, lalayas na ako. Tapos mga 100 meters away, tinitignan ko, susundan ako, lalayas ba ako? Hindi sumusunod. Kasi alam, babalik rin ako, wala ako kakainin ko. So, yung binata ay naglayas and for 3 months, hindi na po talaga siya bumalik. No? And because of the longing of his father, the father was desperate to search and find him. So, ang ginawa niya po ay siya po ay nagbayad sa social media, no? Sa mga newspaper, no? At nagpalagay po siya ng letter which reads, ang pangalan po ng binatilyo ay Paco. No? Nakasulat po dun sa mga newspapers para po siya ay mahanap. Dear Paco, all is forgiven. Please come home. I will be waiting for you at the city square at noon. O
on Saturday. Okay, so he issued that letter to different social media, newspapers, para lang aware siya, malaman niya na yung pinatawad, yung kasalanan niya are being canceled. So Friday, so the other day, Saturday, 3 p.m., the father was waiting at the city square, and surprisingly, ang daming tao pumunta, no? Ang daming tao pumunta ng pangalan po ay Paco. It's more than hundreds of teenagers went there, ng pangalan din po ay Paco. Why? Because all of them are longing for forgiveness. No? I realize that the gospel of Jesus is all about forgiveness. I want to tell the whole world that this is good news. The reason the gospel is good news because Jesus is offering forgiveness to those who will believe. Alam niyo po ba na hindi kayo pagpapalain ng Diyos kung hindi kayo nagpatawad? Parang sobra naman yan. Sobra naman. Because some of you might tell me na, Pastor, hindi mo kasi naranasan yung naranasan ko. Pastor, hindi mo kasi naramdaman yung na-experience namin. Pastor, hindi eh. Hindi mo alam kung gaano kasakit yung sinabi nila. Pastor, hindi mo kasi na-experience yung sakit na naranasan namin. Pastor, hindi mo kasi naupuan or naapakan yung sapatos namin. Pastor, hindi mo alam ang sinasabi mo. Oh, perhaps you have that kind of sentiments. No? But here's my reason why. Ito, more on personal to. The reason bakit hindi kayo pagpapalain ng Diyos pag hindi kayo nagpatawad. Bakit? Kasi every time na pagpapalain kayo ng Panginoon, dulo, hindi magpatawad, it's finished. Every time na pagpapalain kayo ng Panginoon, nawawalan kayo ng joy, ng kagalakan sa buhay. Kasi bakit? Kasi instead na maging masaya kayo, ang nasa isip nyo, yung tao nagkasala sa inyo. Nakareceive kayo ng promotion, tuwa-tuwa kayo. Instead na maging masaya ka lang, ang nasa isip mo yung kasala, naisip mo na may kasala sa'yo. Buti nga siya, wala. Sigurado, wala kang buti nga sa kanyang posibuti sa buhay niya. Buti kami, maganda na ang buhay namin. Sila, buti nga. Instead na maging masaya ka sa pagpapala, hindi mo siya na-enjoy because you are being enslaved by those people whom you are not forgiving. Hindi natin alam minsan, kapag po hindi tayo nagpapatawad, ang totoo, tayo po ay kinukulong po nito. The 10% of life is what happens to us, and 90% of it is how we react. Marami sa atin, kung hindi lahat, na-offend ng isang sentence, na-offend ng 2 sentences, no? Nasaktan tayo ng perhaps 5 to 10 words, pero binibitbit na natin to in 5 to 10 years. Can you imagine that? Nasabihin lang tayo ng ganito. Isang sentence lang yun, ha? 5 to 10 words, 1 sentence, nasabihin tayo na ito, pero hindi natin siya mapatawad at perhaps 5 to 10 years. Ginawa natin siyang luggage, ginawa natin siyang burden sa puso natin. Tapos, ito pa, yung tao na yun na nagpapahirap po sa'yo, no? Nasa kabilang ibayan ng kanilang buhay, masayang sa buhay, nag-e-enjoy, without even knowing, ikaw yung na-open, ikaw ay hirap na hirap. Tapos siya, walang alam na ganun pala yung nararamdaman mo, na ikaw ay bigat na bigat sa buhay. Sino talo mo yun? Sino talo? O diba, pagpapalayan mo kayo kapag gano'n. Kapag tayo ay walang spirit ng pagpapatawad, kahit anong pagpapala dumating sa iyo, hindi kayo magiging masaya. Why? Kasi ang isip lagi natin, makakagandi rin ako. Mararamdaman niya rin ang galit ko. Hindi kayo masaya. Sino ba masaya na ganun ng espiritu? Wala po, di ba? Kaya meron pong kapangyarihan ang pagpapatawad. Kasi sa pamagitan ng pag-ibig ng Diyos, enable na tayo magpatawad
And God's love liberates. Forgiveness can liberate us from imprisonment, from being enslaved. It takes time, or perhaps some of you it took years. And you're being enslaved, you're being imprisoned by this person. And this morning, this moment, nananalangin naman tayo, hindi patawarin sila, because it's not just easy, but the prayer natin is may the Lord gives us the grace. May the Lord change us, change them, and may the Lord give us yung heart in dealing with them. Let's all pray. Panginoon, sa umagang ito, ako po ay lumalapit po sa iyo, O Diyos. Umaamin na kung ako lang, hindi ko po kakayanin, Lord. By my sinful nature, O God, with my pride and arrogance, Lord. But I thank God because your Spirit is in us, in me, within us, that will empower us, that will strengthen us, O God, to overcome the work of the flesh. Lord, if there is yung unforgiving hearts sa aking buhay, palitan mo po ito, Panginoon, ng kahabagan. Palitan mo po ito, Panginoon, ng kapatawaran, Panginoon. Bigyan niyo po ako ng karunungan na ang aking buhay maging mabangusang sa iyo. Maging katanggap-tanggap sa iyo na pagkakas. Nang sa ganon, ako'y pagpapalain mo sa pagpapatawad, ako'y pagpapalain mo at magiging pagpapala din po sa iba. Magkakaroon ako ng buhaw at lakas na i-share yung pagpapatawad ko kasi naranasan ko po kami. Grant us the grace, O Lord God. Give us the power of the Holy Spirit, Lord. Matagal na kaming niloloko ng kaaway na deserve namin gumante, na deserve nilang maparusahan. Lord, we leave it to them. We give you space for justice. Alisin mo po ang kasinungalingan ng kaaway na hindi namin kaya magpatawad. This moment, Lord, hindi lang sila ang baguhin mo, kundi ang aming mga puso. Give us a humble heart and make us realize that before you, we are just also forgiven. And we are just recipient of your grace. We are not better than them. We are also sinners who deserves justice and God's wrath. But thank you for your deliverance. Thank you for your Son Jesus, who redeemed us, restored and reconciled us to the Father. What we do not know, Lord, teach us. What we cannot, Lord, help us. And what we are not, make us.